Hello, hello Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Saro PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for rest of 2025. Ito yung para po sa July to December, the next 6 months para po sa 2025. So Capricorn, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and use your intuition para makuha mo yung akmang message na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness po every time na meron po tayong reading for Capricorn dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo from July to December for the rest of 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Interesting. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. In the area of what you need, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. In the area of your near future, you have the Ten of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge, this July to December, you have the Four of Pentacles. In the area of your fortune, you have King of Cups. Beautiful. In the area of your divine advice, you have the Moon card. At ang outcome mo, Capricorn, from July to December, bago tayo pumasok ng 2026, pag-usapan natin yan later, sabay-sabay natin bubuksan. So, bago natin basahin kada card in detail mode, pag-usapan muna natin kung ano yung lingering energy mo, Capricorn, nagagamit mo this whole time from July to December na makakatulong sa iyo para ma-maneuver mo ang life mo moving forward. You have the Queen of Wands. Beautiful. Now is the right time for you to really not question yourself, Capricorn. Ito yung pagkakataon para wag mong pagdudahan yung sarili mong kakayanan, yung skills mo, your beauty, your appearance. Marami siguro sa inyo na parang, ay, ayoko pupunta kasi wala akong gantong damit, wala akong gantong ayos, hindi ako masyadong maayos, ganyan. So, parang wag daw dapat humadlang yung pananaw sa sarili mo para hindi gawin ang isang bagay. Sometimes, aura and confidence, nag-uugat yan sa loob, hindi sa appearance mo. Sometimes confidence makes someone beautiful or talaga attractive, ganyan. So use your aura, use your confidence and self-esteem to really get out there, go, subugod laban. If you're someone who na parang hirap na hirap pumunta sa isang crowded place or to be on the spotlight, ganyan, ito yung pagkakataon for you to really shine, no? Ikaw mismo dapat naniniwala ka sa sarili mong skill, sarili mong kakayanan, and fight. Huwag kang mahiya. Be positive, ano? Think positive. Always be optimistic, okay? Kailangan ito, pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo. Keber, sasabihin ng iba. Tinan mo to si Queen na to. Siya yung uri ng Queen sa buong tarot cards, si Queen of Wands. Siya yung uri ng tao na wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, sa pupunahin sa kanya ng ibang tao. Kilala niya yung sarili niya, authentic self niya. Ine-embrace niya yun. Kilala niya yung buong pagkatao niya para hindi pa siya maapektuhan kasabihin ng ibang tao. Dapat ganoon daw ang embody mo this time, Capricorn, from the rest of 2025. Okay? Self-love, self-care, self-confidence, and self-esteem ang dapat mong pairalin this time. Okay? So pag-usapan natin in detail mode kada card, but first, ilan ang yung major arcana? You have 3. You have the Emperor card, the Hierophant, and the Moon card. Telling you this time, Capricorn, na yung mga bagay na hindi sigurado, yung mga bagay na parang hindi mo alam kung anong patutunguhan, kung anong gagawin, you're so unsure, you're so afraid, may mga bagay rin na parang secret sa'yo na parang hindi mo maintindihan kung bakit hindi mo malaman yung dahilan, yung rason, yung patutunguhan, yung outcome, yung sagot, ganyan. So, may mga bagay na hidden sa'yo. Ngayon, not because may taong nag-hide sa'yo, but because talagang sabi ni God, hindi pa ito yung tamang panahon para malaman mo yan. So, wag ito panghinaan ng loob kung halimbawa hindi mo gets, kung halimbawa hindi mo alam kung ano yung nangyayari, o hindi mo alam yung patutunguhan o yung mangyayari, ganyan. So, parang sabi ni Spirit Guides, okay lang kahit hindi mo alam. Okay? Okay lang kahit ngayon magawa mo lang yung kaya mo, pero yung the next 5 days or the next 5 months, okay lang kahit hindi mo pa na-figure out yung dako pa roon o yung magiging patutunguhan nito. Basta, for now, gawin mo lang yung mga kaya mo now.
and parindigan mo yun with the Hierophant. Okay? Use your knowledge, use your values, use your ethics, use your core energy and core na philosophy mo para parindigan yung mga bagay na sisimulan mong gawin now. And you have the talent, you have the skills, you have the parang katalinuhan and ability na gawin yan. Nakita ko rito na the Emperor, you need to be ready anytime, okay? Anytime na may dapat gawin, kailangan na hindi mo siya pagpapaliban. Kaya kailangan talaga pagtiwalaan mo yung sarili mo, yung kakayanan mo, yung skills mo in order for you to achieve what you want to achieve as a leader of your life. Okay, Capricorn? Ito yung parang pagkakataon, sabi ni Spirit Guides with his 3 cards, with the Emperor, Hierophant, and the Moon. Parang sabi, trust the unknown. Trust yourself and just tread carefully to the abyss. Parang sabi ni Spirit Guides, okay lang kahit hindi mo pa gets. Okay lang kahit parang malabo yung mga bagay-bagay. Pero kung nagtitiwala ka naman dun sa goal mo, saka kung pinangahawakan kang values and core energy mo na parang, okay, ito gagawin ko, ito pangahawakan ko, kakayanin ko to. Parang ganyan. So, now you are the emperor of your life. Kakayanin mo yan, Capricorn. There's nothing you can achieve this time. Basta meron kang self-esteem and self-trust, you can conquer anything. Especially with the presence of the 10 of Swords here. Ang dami mo ng pinagdaanan, so bakit hindi ka pa, ano pa yung rason para hindi ka bumangon? Ano pa yung rason para hindi mo gawin yung bago in your life at hindi ka lumaban? Okay? So that is the initial message for you by your major arcana, yung mga malalaking cards na malaki ang epekto sa life mo from July to December. So pag-usapan natin in detail mode kada card. At the center, this is your core energy. Parang ito yung puso ng life mo this July to December. You have the Hierophant here telling you, kailangan mo daw mag-commit, Capricorn. Mag-commit ka sa isang bagay. Okay? Whether you're trying to apply for a new job, so kailangan talaga busisiin mo yun. Ilaan mo lahat ng effort mo. Commitment is the key para ma-achieve mo siya. And kailangan talaga yan, nag-uugat pa rin yan sa tiwala sa sarili. Hindi ka magko-commit sa isang bagay kung ikaw mismo naniniwala ka na hindi mo kakayanin o hindi ka enough o hindi ka pa ready o yung skills mo ay hindi swak doon sa ginagawa mo. So, in order for you to be really fully committed sa isang bagay o sa isang tao, kailangan buo ka na o buo yung paniniwala mo na kakayanin mo siya. Okay? The Hierophant also is dealing with parang sinasabi dito, you need to assistance or you need guidance from someone na magiging mentor mo, pwedeng teacher mo or boss mo o kaya supervisor, someone in your workplace na parang siya yung pinakamatagal na doon sa trabahong yun, kaya pwede kanyang gabayan o kaya your tito, your tita, your lolo, someone with a very, very good wisdom na magbibigay sa'yo ng wais na payo, na magbibigay sa'yo ng direksyon moving forward. Kaya parang siya yung magbibigay sa'yo ng additional tapang, additional confidence na parang, uy, kaya ko na because someone gave me additional message or additional knowledge. Okay? Ito yung panahon for you to really cultivate your knowledge, your abilities to absorb things. Ito yung pagkakataon for you to be humble enough, Capricorn, na kailangan mo pang matuto ng maraming bagay, especially in the industry na papasukin mo. Okay? Kung nasaan ka ngayon na industriya, parang sabi ni Spirit Guides, kailangan mo pang talasan ang mga kaalaman mo, kaya mag-undergo ka ng mentorship o kaya ng gabay from other people na mas maalam dyan sa pinapasukan mo. Halimbawa, you want to be an accountant. So, magaling na accountant. So, sa inyong industriya siguro, may mga mas matanda na doon, supervisor na boss. Huwag ka mahiya to ask help or to ask assistance because baka siya yung magbigay pa sa'yo ng mas madaling paraan to solve your problem o para mas maging magaan sa iyo mga bagay-bagay. So, nandyan sila, mga expert na yan, napagdaanan na nila lahat. So, huwag ka mahiya lumapit sa kanila and seek guidance. Alamin mo kung ano yung secret nila. Kung bakit sila tumagal lang ganun. Kung ano rin yung mga bagay na makakatulong sa iyo moving forward. At nakita ko rito, tataas yung confidence mo, yung tiwala mo sa sarili because nag-undergo ka ng training or kaya guidance from them. So hanapin mo this time daw, Capricorn, yung mga bagay na o tao na makakatulong sa iyo moving forward. Okay? Because they will give you that enough guidance na hindi mo makukuha basta-basta kung kani-kanino lang. Halimbawa, you're in an industry of food business. Nagluluto-luto ka sa bahay, nag-deliver ka ng food. So, kung medyo na hindi mo naiintindihan yung business side of selling food, find someone
na gano'n din yung business, makakatulong sa'yo. O kaya, someone na nagkaroon din ng gano'ng business before, pero ngayon hindi na yung ginagawa niya. So, pwede mo siyang kunin as your consultant. Magtanong-tanong ka sa kanya, ano po yung pwede kong gawin dito para mapalago ko yung negosyo ko? Ano yung mga mali kong ginagawa na pwede kong ma-improve? So, pag nalaman mo na yung mga additional knowledge na yon from someone expert in an industry kung nasaan ka, mas tataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Kakaroon ka ng self-trust, self-confidence, na ay kaya ko na pala because someone helped you, okay? For some, I'm hearing blessed ka this time, Capricorn. Blessed ka if you're planning to propose to someone, nahirinig ko yan, if you're planning to propose to someone or ready ka na to level up sa yung family life, ito yung confidence for you saying, yes, you are blessed, kaya mo yan, magagawa mo yan, may basbas ka, because Hierophant is all about blessing from the spiritual power na magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. I'm seeing someone also na panghawakan mo daw yung values, yung filosofiya sa buhay. Dapat daw hindi yan natitibag o hindi yan basta-basta nag-give-in ka porque persuade ka ng ibang tao. Panghawakan mo daw yung mga pinapaniwalaan mo because that will give you a solid stance moving forward. Okay? Kung ano may pinapaniwalaan mo, panghawakan mo yan. If there is some religious context o kaya mga paniniwala sa buhay, paniniwala sa batas, paniniwala sa work ethic mo, panghawakan mo yan because yan ang magbibigay sa iyo ng parang distinct honor in the near future. That's what I'm hearing. Hierophant is being clarified by the King of Swords. Yes, paninindigan, dalawang beses lumabas with the Hierophant and the King of Swords. Pareho sila. Naninindigan sila sa mga bagay na pinagdesisyonan nila o mga pinili nila, mga choices nila. So with the King of Swords, be smart with how you handle yung mga bagay na choices mo, Capricorn, okay? Halimbawa, this time, choice mo na pumasok sa gantong setting o mag-apply dito, panindigan mo yan and be smart on how you gonna handle this in its best possible way, okay? Hindi pwedeng gagawin mo lang, paninindigan mo lang, pero wala kang inisip na paraan para panghawakan siya for a very long time. So ngayon, like I said, kailangan mo talaga mag-undergo ng mentorship with someone para lalo mong mag-grasp at mapanghawakan yung mga bagay na aalagaan mo o gagawin mo. Be smart in your approach. Ito yung pagkakataon na hindi porket matalino ka, hindi porket na magaling ka, hindi porket na marami ka na pinagdaanan in the past, hindi ka na maghahangad pa ng additional help or assistance from others. Be humble enough to know na marami ka pang dapat matutunan. You're smart, you're great also, but there's always room for additional knowledge, okay? Ito yung pagkakataon para mas matuto ka pa para maging tama yung hakbang mo moving forward, okay? Paninindigan on the things that you want to do. In the area of what you want, you have the Ten of Swords. Yes, nanggaling ka na sa kumunoy. Nanggaling ka na sa struggle. Nanggaling ka na sa hirap. So, anong excuse mo, Capricorn, this time? Na ilaban ang sarili mo. Ngayon, naiintindihan ko na ko bakit sabi ni Spirit Guides, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng self-esteem, self-confidence because nanggaling ka na dito sa pagkadapa. Marami nang nag-backstab sa'yo. Marami nang nanloko sa'yo o nang isa sa'yo. O parang feeling mo, people betrayed you o people let you down. Parang feeling mo marami nang loko sa'yo talaga ibang tao, no? From the past, talaga sinaktan ka, nadurog ka. Pwede rin mga pangarap to hindi natupad, mga aksyon na walang pinatunguhan, yung parang ginawa mo na lahat pero ikaw pa rin na uwing luhaan, ganyan. So, ang daming pain in your part, Capricorn. Kaya siguro bumaba talaga yung self-esteem mo. Bumaba yung tiwala sa sarili mo. Parang durog-durog ka. Pero sabi ni Spirit Guides, anong gagawin natin? Hindi ka pwedeng manatili dyan, Capricorn. Hindi ka pwedeng paratiling nakahiga dyan at nakatarak pa rin sa likuran mo yung mga espada. Kailangan mong bumangon on your own. Kailangan mong ibalik yung sigla ng sarili mo. Kailangan mong pagkatiwalaan ulit ang sarili mo na hindi na nangyari in the past because now you're smarter, you're better, you're wiser because marami kang natutunan dito. So gamitin mong paalala yung mga pain na yan, yung mga sorrow na yan, yung mga rejection na yan, disappointments and talagang betrayal na yan, gamitin mo yan in your advantage. Kunin mo lahat ng pain na yan in something, i-mold mo yan into something na magiging kalakasan mo. You don't need to get revenge. You don't need to get back on them. Ngayon, kailangan mo ibangon ang sarili mo moving forward. Choose your self-love, self-care, confidence, and bumangon ka ulit. Okay? The Ten of Swords rather, is being clarified by the Six of Cups. Yes, all about in the past. Itong sinasabi ng Spirit Guides mo with the Six of Cups. Six of Cups is all about a card of nostalgia. Mga bagay sa past. Mga bagay na tapos na, Capricorn. Pero
patuloy pa yun siyang lingering sa sarili mo, lingering in yourself na parang paulit-ulit nag-replay sa isip mo. Siguro kapag may dumarating na bagong bagay na alala mo yun, nasasaktan ka pa rin, hindi ka makamove on. Pero ngayon nakita ko sa'yo, you're trying to give yourself a chance with the Six of Cups, gifting yourself the opportunity na makapagbagong buhay, opportunity na makabangon sa mga nangyari sa'yo in the past. Kaya naman, isang paraan, tiwala sa sarili. Ibangon mo ang sarili mo that nothing in the past can hurt you now. Nothing in the past can happen again. Paano kapag natuto ka na doon? Paano kapag pinutol mo na yung ugnayan mo doon? Na parang you need to reconcile also with the fact na past na yon, hindi na yun mangyayari. Wala na akong pwede pang baguhin doon. Now, ang chance ko is today and tomorrow and the rest of 2025. Okay? Ngayon, mag-start ka daw Capricorn to really reconcile with the past. Parang okay na yun, sige tapos na, naintindihan ko na, hindi ko na dapat balikan, hindi ko na dapat panghinayangan, tapos na yun. At saka hindi ko na kailangan magkim-kim pa ng galit o puot. Parang ngayon ibangon mo sarili mo, sarili ang unahin, sarili ang pagkabalahan mo moving forward. Self-love, self-care, and you will get that, you will get the enough parang paggaling o healing from what happened in the past. Okay? In the area of your what you need, you have the Emperor card telling you need to be smart this time. Maging wise ka daw. Sa bawat laban na hakbangan mo, kailangan pag-isipan, pagbusisian, hindi pwedeng sugod lang sugod o laban na laban just to prove na kaya mo, just to prove na kaya mong solusyonan, o just to prove na much better ka na now kaysa before. No, kailangan matalino ka this time, Capricorn. Tulad ng isang totoong leader, dapat tinitimbang mong mabuti yung bawat action mo. You also need to ask for advice. Diba? Ganoon ang mga leader, especially here with the Hierophant. Kailangan mo ng mentor na someone will give you enough advice and guidance and assistance para magawa mo ng tama yung gagawin mo. Di ba ang mga emperor, ang mga leader, gano'n, yung mga hari, i-huddle niya yung mga advisor niya, maghuhuntahan sila, magbabalikan sila ng kuro-kuro to determine kung ano yung tamang hakbang bago siya hahakbang, bago siya magde-decide, bago siya magbababa ng order. Ganun ka rin this time, Capricorn. Seek help, seek assistance, seek guidance from other people bago ka humakbang. Pero kaakibat nun, dapat may action. Hindi pwedeng nakinig ka lang, nagpalitan ka lang kayo ng advices, pero wala ka nang gagawin. Bibitaw ka na. No. Emperor is a someone na may paninindigan, gagawin niyo yung tama na best for yourself and for other people, kung ano yung best approach, and be in the constant action sa buhay mo. Hindi ka pwedeng kampante lang o papaubaya mo sa iba. Emperor card sa action person ito. Gagawin niya yung makakaya niya at kailangan to na matibay na tiwala sa sarili. Okay, Capricorn? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles here, kaya ngayon naghihingi ka ng guidance from above, guidance from a mentor, guidance from someone na nakakilala mo because meron kang bagong dumating na opportunity sa life mo this time. Ano, Capricorn? It's either you have a new position, a new job, a new blessing na kailangan mong aralin, na kailangan mong pagbusisiin because naisip mo, ay hindi, bago to, kailangan ko tong alagaan, kailangan ko tong palakihin, kailangan ko tong payabungin, sayang kasi. Ayoko namang mapahiya sa ibang tao, ayokong masayang yung opportunity, gusto ko maging consistent ako, gusto kong umangat, gusto ko mag-level up. Kaya ngayon, ginagawa mo ang lahat para panghawakan ng blessing na ito, tong opportunity na ito, nakafocus ka dyan. Kaya ngayon, nakita ko yung willingness from you, Capricorn, to really seek help, seek guidance from the universe, from a mentor, from someone with authority na makakatulong sa'yo moving forward, at pinapanindigan mo talaga to because now, parang I'm feeling now or never. Yan, now or never. Kung hindi ko to papahalagahan ngayon, baka mawala sa akin, no? So ngayon talagang palakasin mo ang loob mo, kakayanin mo to. Panghawakan mo tong blessing na to, and you will do just fine, okay? You will do just fine. Just do what you can, enjoy it with enough love for yourself. Huwag mo bigyan ng pressure ang sarili mo, makakaya mo yan, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Three of Wands. Yes, ngayon, like I've said, matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinagnilay-nilayan, matagal mo tong minanifest din. You have over-prepared na rin because talagang ito yung mga bagay na hinihintay mo na lang. Parang God, ito na lang po hinihintay ko. Please give it to me. Ngayon, paparating na siya yung bagong simula ng buhay mo. The ship is coming for you, telling you na, okay, now ready na tayo umabante. I-embrace mo tong bagong blessing and do your best para mapaikot mo to, mapalago mo, at maging advantage mo moving forward. Especially here, Capricorn, in the near future, you have the Ten of Pentacles telling you, kung ano mo itong gagawin mo ngayon na bagong simula na paninindigan mo, nakita ko, you will get a job,
a portion in your life, a phase in your life kung saan meron ka ng solid na negosyo, meron ka ng solid na pagkakakitaan na trabaho, na buti pala tinapangan ko, buti pala nilaban ko because ito yung magiging simula sa'yo na magkakaroon ka ng pagkakakitaan for a very long time. Hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magkaapo ka, mabibigayaan din sila ng blessing mula sa bagay na pinanindigan mo ngayon. Kaya sabi ni Spirit Guides, huwag ka nang matakot, magseryoso ka sa bagay na to, panindigan mo siya, use your talent, skills, tiwala sa sarili para magkaroon ka talaga ng solid na trabaho, solid na negosyo, solid ways moving forward. Ito naman yung patutunguhan mo in the near future. A very solid nakaperahan na magagamit mo. Not just for you, for your family, but also for hanggang kaapu-apuhan. This is a legacy money for you, Capricorn. Legacy money. Bahay, kotse, bagong negosyo, ari-arian, lupa na makapakinabangan for a very long time. Congratulations, Capricorn. Umuulan na, signaling the blessing coming for you in your life. Congratulations, Capricorn. The 10 of Pentacles being clarified by the 6 of Pentacles. Yes, like I've said, mga pera, pagkakakitaan, property na may spend mo sa iyong family. This is like a charitable heart. May spend mo siya, mabibigay mo siya, ma-share mo pa sa mga taong hindi mo rin kakilala. I'm seeing you landing on a position in the near future na meron kang enough for yourself at meron ka rin enough to share with other people, for your friends, for your mga family members na nangangailangan, for your apo na kailangan ng additional assistance for money. Nakita ko na ngayon, because ang dami mo ng pinagdaanan, alam mo na yung pakiramdam ng dapang-dapa, pakiramdam ng walang-wala. Kaya ngayon in the near future, pag nakakita ka na nangangailangan, magbibigay ka. Pag nakakita ka ng mga tao na parang, uy, Capricorn, nangangailangan ako, meron ka bang maitutulong sa akin? Handa ka magbigay. Because you've already experienced that in the past. So ngayon, nakita ko sa'yo na you will have enough for yourself hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magkaapo ka, and now, kaya mo siyang i-extend or i-spread with other people. Napaka-charitable mo in the near future. Congratulations, Capricorn. In the area of your challenge this time from July to December, nakita ko dito, 4 of Pentacles, holding on ang problema mo, Capricorn. Stop holding on to people, to past mistake, to past event, to past experiences from people o pangako o trabaho from the past na parang wala nang patutunguhan. Parang ang tagal-tagal mo umaasa sa isang pangako na pinanghawakan mo pa rin siya pero dahil hindi ka makaabante, dahil pinapanghawakan mo pa yun. So na ngayon, sabi ni Spirit Guides, bitawan mo na yung pag-asa o pag-hold on from something na kailangan mo nang bitawan because hindi mo na siya madadala sa July to December, moving on to 2026. Okay, Capricorn? There are things in your life na kailangan mong bitawan. Paniniwala, pwedeng mindset din ito, paniniwala sa isang bagay o sa isang tao na parang, akala ko ganito siya, hindi pala. Bitawan mo na yun. O kaya yung mga maling friends, maling colleagues, maling mga habits mo din, Capricorn, baka may mga mali kang mga habits or routine kada araw, bitawan mo yun. O kaya maling paraan mo na paghawak ng pera, Capricorn, baka gasta ka lang ng gasta, o kaya bili ka ng bili, o kaya hindi ka nag-iipon. So ngayon, kailangan baguhin yun. May mga bagay na kailangan kang bitawan sa buhay mo para pumasok yung mga swerte in your life. Okay? The 4 of Pentacles being clarified by the Fool card. Yes, kailangan talaga magbago ka na. Capricorn, kailangan magbago ka na ng paraan mo. Don't hold on to these people. You need to change things in order for you to know things to come. Kung gusto mo magbago ang iyong kaperahan, change the way you handle your money. Kailangan ng new approach, new strategy, new ways. Kapag binago mo na yan at nilet go mo na dapat i-let go, makakaasa ka, magkakaroon ka na bagong simula, a new life for you. Okay? Ma-achieve mo tong 10 of Pentacles na to. In the area of your fortune, of the King of Cups, ngayong linggo, payapa. Yan ang binibigay sa'yo ng Spirit Guides mo. Kapayapaan, kahit anong ingay ng paligid, kung talaga may trust ka na sa sarili mo, makuha mo to si Queen of Wands, trust yourself, wala ka nang pakialam sa ibang tao, kung ano sabihin nila, payapa ang buhay. Tignan mo si King of Cups, napakagulo ng paligid niya, gulo ng tubig sa ilalim niya. Pero nakaupo siya doon, kampante, balanse, hindi siya natatakot, hindi siya nag-aalinlangan, wala siyang pangamba. Because yung outside noise, yung mga gulo sa paligid, whether basher mo yan, critics mo, scrutinize ka, wala ka pakialam. Hindi mo sila iniintindi. Basta ikaw, zen ka ngayon. Peace of mind, peace of heart, hindi ka basta papatol, kahit anong sabihin nila, hindi ka basta iimik. Pag-iisipan mo muna, kapatol-batol ba yan? Worthy ba yan ng time ko? Kung hindi, okay lang, hayaan ko na. Parang ganun yung energy mo from July to December. Time for you to really cultivate the
peace of mind, peace of heart. Parang kung ano lang importante, yun ang bigyan mong buhay. Pero kung hindi mahalaga, let go mo na, okay? Learn to have the peace of mind this time. The King of Cups being clarified by the Ten of Wands. Yes, kung ano nagpapabigat sa'yo, kung ano yung bagay na parang feeling mo, worthy ba yan ng time ko? Worthy ba yan ng effort ko? Kung hindi, okay lang. Ngayon, papahalagahan ko na lang yung mga bagay na importante. Parang ngayon, bibigyan ko na lang ng bigat, bibigyan ko lang ng effort at pagod yung bagay na kapagod-pagod, yung bagay na ka-effort-effort. Wala na akong pakialam sa ibang tao with the Queen of Wands here. Yung akin, yung inyo, papahalagahan ko na lang yung burden ko. At tatapusin ko yung mga bagay na importante sa akin. Doon ka mag-focus this time, Capricorn. Very, very empowering for you. In the area of your divine advice, ito ang payo sa'yo ng Spirit Guides, makinig ka. The Moon card, kahit nahihirapan, kahit unknown, like I said kanina, kahit hindi ka sigurado, kahit hindi mo nakikita kung ano yung mangyayari, pero kung may sigasig sa puso mo, may tiwala kay God, may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa skills mo, okay ka. Makakalagpas ka dito. Yun lang naman gusto ni universe and ni God is to prove to Him na kaya mo magtiwala, nadadaling ka niya palagpas sa problema na ito, palagpas sa journey na ito. Okay? Have spiritual power, especially here with the presence of the Hierophant. Palakasin mo daw this time, from July to December, yung spiritual power mo, pagtitiwala sa sarili, tiwala kay God, na ilalagpas ka niya sa dilema, sa unos, sa bagyo. Okay? The Moon card is also a card of really trusting the unknown. Okay? Ito yung pagkakataon na pagkatiwalaan mo daw yung intuition mo. Kung anong dapat mong gawin, gawin mo. Kahit hindi ka ka-sure, pero sa tawag ang damdamin mo, ito yung tamang gawin, gawin mo yun. Because that is your spirit guides nudging you or tinatapik ka niya, uy, Capricorn, ito ang tamang gawin. So, kahit hindi ka sure sa isang bagay, parang, tama ba to? Am I doing the right thing? Pero, yun ang tawag ang damdamin mo. Hindi, ito talaga dapat kong gawin. Go, push it because that is your spirit guides speaking for you. Okay? The Moon card is being clarified by the Knight of Wands. Yes, so good laban, wag ihinto. Knight of Wands is having enormous fire within you na parang kahit ano mangyari, ilalaban ko to. Kahit hindi ako sigurado, kahit nakakatakot, kahit hindi ako sure, kahit madilim, gagawin ko, ilalaban ko to. Walang kahit sino makakapigil sa akin. Wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Napaka-empowering para sa'yo. So good, laban, paninindigan, gawin mo. Huwag kang matakot because ang dami mo nang pinagdaanan with the Ten of Swords. Ngayon ka pa ba susuko, Capricorn? Ngayon ka pa ba hihinto? No, because ayaw mo nang bumalik sa pinanggalingan mo before, no? Your outcome na napaka-intriguing, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung karagdagang mensahe nila para sa iyo dapat mong malaman para sa July to December reading mo? First, you have Star. Guaranteed success. Yes. Wow, congratulations. Guaranteed success ang para sa'yo. Another message, you have Fire, strong emotion. Ito yun, strong emotion, passion, love or hate. Talaga namang matibay, morubdob na dedication, motivation na ilaban yung mga gusto mo. Kahit nakakatakot, kahit parang hindi ka sure kung anong gagawin mo, kahit hindi sure yung patutunguhan, ilaban mo pa rin. Another message, you have woman, dealing a relationship with a woman. Baka nanay mo to, lover mo, kapatid mo, na kailangan mong pagtuunan ng pansin, babae sa buhay mo, na baka kailangan nilang atensyon o kalinga o may concern na kailangang ayusin sa kanya. Okay? Another message, you have coins. Money will be coming to you. Yes, congratulations. May pera ka, manlibre ka naman, Capricorn. May pera ka doon na aasahan from July to December. Another message, you have crown. Honor and respect will come to you. Yes, honor talaga mapupunta sa iyo. Respeto ng ibang tao because kinaya mo, nagawa mo, nalagpasan mo, na taas noo ka at wala kang pakialam sa naigang sasabihin ng ibang tao, magkakaroon ka ng respeto and honor from someone else. Okay? Parang titingalain ka nila because, uy, si Capricorn, no, galing tinapangan niya ang sarili niya. Another message, you have September o baka may mangyari daw sa inyo September. Pwedeng ito yung katuparan ng pangarap. Something, a milestone na mangyari sa inyo sa September, Capricorn. Pwede rin importante po ba sa inyo ang September na ito? Congratulations. Another message, you have Bow. You are highly thought of. Meron daw tao sa paligid mo, sa circle mo na parang ang taas ang tingin nila sa'yo. Oo, mataas ang tingin nila sa'yo, mataas ang regards nila sa'yo. Another message, you have 4-leaf clover. Wow, great fortune. Great good fortune coming to you. Talagang success. May pera, may fortune ka pa. Congratulations, Capricorn. Another message of Arrow, you are on the right path. Nasa tamang landas ka daw regarding some aspect of your life. Kung merong alinlangan ka ngayon pero dapat mong gawin, there's a confirmation telling you na sa tamang landas ka daw. Okay? Another message, you have
Feather, someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala o kamag-anak o kasama sa circle mo of friends na hindi daw maaasahan at daw hindi mapagkakatiwalaan. So ngayon, maging matalino ka sa iyong connections, okay? Ano pa yung mga additional messages, Capricorn, na dapat mong malaman from July to December na kailangan mong panghawakan bilang gabay at tulong sa iyo para maging mas maayos ang landas para sa iyo from July to December. Okay? Unang-una, we have abundance. Wow, I am limitless being. Like I've said, may guaranteed ka na dito na success. Meron ka pang pera. Meron ka pang 4-leaf clover as swerte. Fortune talaga. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Wow. Napakaswerte mo talaga. Another message, you have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Kailangan mo daw maging matalino, imaginative, creative para malagpasan ang lahat ng bagay sa buhay mo. Another message, you have death. I am learning that endings are merely beginnings. Ito talaga pagkakataon para magbago daw. Especially here, with the 10 of Swords, nanggaling ka na sa paghihirap eh. So, kailangan talaga may magbago. Kailangan mo bumangon. So, 3 bagay daw, Capricorn, na kailangan mo isipin this time. From July to December. Abundance, kapirahan. Ito ang pagyabong ng buhay mo. Imagination, have creativity. And malawak na pag-iisip para maayos mo yung mga bagay-bagay, mahanap mo yung right solution, mahanap mo yung right way para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. And Death card, like I've said, may mga bagay kailangan baguhin because old ways ay hindi na gumagana. So, kailangan talaga ng mentorship from someone para maturuan ka ng mga bagong paraan. Old is dead, okay? Kailangan ng bagong paraan para magawa mo, ma-accomplish mo yung mga bagay na gusto mo, okay? 3 paraan. Your outcome, ano kaya to? Ano kaya yung outcome mo papasok ng 2026? You have the Devil card. Wow, yes. Like I've said, kailangan talaga may pagbabago. May Death card here. Devil card telling you now, bago matapos ang taon, 2025, papasok ang 2026, alam mo na, kilala mo na yung mga tao na kailangan mong iwasan. Like I've said here, parang wapakels ka na sa mga tao na dapat iwasan, mga taong toxic, mga taong humihila sa'yo pababa, mga mindset na parang na-realize mo, okay, mali pala tong approach ko, mali pala tong habits ko, mali pala tong pinangahawakan ko, mali pala tong routine ko, na na-realize mo bigla bago matapos ang taon na parang I'm hearing sa parang New Year's resolution, marirealize mo na, ayoko na nito, hindi na pala ako dapat sumama pa sa taong yan, mali pala nagpupuyat ako, mali pala naniniwala ako sa kanya, mali pala na bumabalik pa rin ako sa kanya, siya pala humihila sa akin pababa. So ngayon, lilinisin mo yung buhay mo bago ka pumasok ang 2026, Capricorn. New start, new beginning, new you, pa-away sa mga new old habits mo na humihila talaga sa'yo na kaya hindi umaandar-andar ang mga bagay-bagay. Na-realize mo bigla na, okay, mali pala to mga taong pinapanigan ko, mga taong sinasamahan ko, mga paraan ko kung paano ko ina-approach yung isang bagay, mali pala yon. Ngayon, tagang paglilinis at malinis ka na pagpasok ka 2026, nagsisimula ka ng bagong taon na new ways, new opportunity, new start. So congratulations, eliminating something na hindi na mahalaga for you. The Devil cards being clarified by the Ace of Cups. Yes, talagang ngayon papahalagahan mo yung puso mo. Parang ngayon umaapaw yung damdamin mo. Pinapahalagahan mo yung your heart, your emotions, sa parang panahon na para iwan na yan, panahon na para i-eliminate yan, panahon na para tanggalin yan sa buhay ko because ngayon nag-uumapaw yung bagong simula for you to start over, a new beginning, papasok ang 2026. Parang ang gaan na pakiramdam mo, parang I'm gonna open 2026 with my full heart, with new beginning, clean slate, clean state, parang ganyan. So ngayon, bagong simula, talagang lilinisin mo ang lahat. Congratulations, Capricorn. That is your rest of 2025 from July to December reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-rate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn ha. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.